alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Martes. Kung saan tinalikdan nga semana, patyo sa Lapas ang ginahimo nga tambayan sa mga estudyante. Subong, patyo naman sa Banwasang Oton. Ginaaligargang sa mga pamatanon, ginapahayag, nagpatigayon sang hazing sa sulod sang patyo sa Oton, Iloilo. Mga opisyal sang barangay may salabton sa pagpatumbaya sa pagpatuman sang curfew for minors, suno sa DILG 6. IPPO wala sang na-monitor nga aktibidad sang lalaki nga nakuhaan sang 816 million pesos nga balor sang shabu sa Mindoro. Baliskad sa record sang PRO6 nga ara ini sa drug watch list. 344 cases sang typhoid fever na record sa Negros Occidental sa unang 3 kabulan sang 2025. 3 ang napatay. Kag barangay kag SK officials mahimo na makigbahin sa election campaign activities suno sa COMELEC. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Ginaligargang sa mga kabataan, nagpatigayon sa ginapatian hazing sa sulod sang Oton Catholic Cemetery. Kapulisan kag barangay ginaimbestigaran na ang hitabo. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. John? Kim, padayon pa ang investigasyon sang otoridad sa ginaligar hazing incident nga nagluntad sa sulod sang patio diri sa Banwa sang Oton. Makitaan sa sininga video ang 4 ka mga kabataan nga ini nga kasubong nga naka-blindfold samtang ginapalibutan sa mga kasubong nila nga mga kabataan. Mation-tion, ginapulihan na sila kastigo. Ang insidente nga nagluntad sa Oton Catholic Cemetery isang Domingo. Suno sa caretaker sang patio nga si Manong Ricardo, naabtan pa niya ang mga kabataan nga nagatipon-tipon. Ginsita niya ang mga iniga ni gulpiyada nga nagpalalagyo. Daw damo man sila mga 15 siguro sila. Daw wala naman katilindog naman lang sila pag ano. Kaya nga ako nang isip sa ila nga siling ko gano kamo de. Yung ko naman kamo, parat naman kamo. Suno kay Barangay Kagawad Rafi de la Cruz ang Barangay Poblacion South Oton, hindi mga residente sa barangay ang mga kabataan sa video. Nagapati man ini nga gang sa mga pamatanon ang nagpatigayon sini. First time ina natabo. So amo na gani nga daw kami mismo, wala gid kami ka monitor sina. Nga no siguro yung mga kabataan subong gang subong nga nagalibot eh. Suno sa tagdumalahan sa Oton National High School, hindi nila mga estudyante ang giyara sa video, apang magapatigayon pa sila sa investigasyon. As far as I'm concerned, wala. Kaya at the same time, ang mga discipline, wala man, no? Pero anyhow, kay update ako, in fact, is also a wake-up call to us, no? To, as I have said, ulustin ko ng amon nga policy. Ginpadulungan man sa news team ang Botong Kabadbanan National High School. Nagpaiway na nga magpa-interview ang school principal, apang suno sa iya, wala pa sila sang may nabaton nga reklamo o impormasyon angot sa insidente. Bangod sa insidente, hugton pa sa Barangay Poblacion South Oton na pagbantay sa lugar. Nakalabot naman sa Oton Municipal Police Station ang ginapatian hazing incident kaya ginaimbestigaran na sa karon. Kim, suno sa barangay official sa Poblacion South Oton, dako nga problema ang gang o ng grupo sa mga kabataan nga masami nga nagatugas ang gamo diri sa barangay. Gani ang ila solusyon ang pag-deploy sang dugang ng mga tanod sa pila ka mga area sa barangay lakip na diri sa patio. Kim? Maraming nga salamat, John Sala. Mga barangay officials nga nagapatumbaya sa pagpatuman sang curfew for minors may nagakaigo nga penalidad. Ginikanan sa mga minor nga nagalapas sa curfew, may salabton man. Yaring balita. Magluwas sa ginamo nga nagdalahig sa mga minor de edad sa barangay San Pedro Haro kag barangay Tabuk Suba Lapas sang Domingo sang kaagahon. Pila na ka insidente sang kinagamo sa mga minor de edad ang na-record sa Iloilo City kadungan sa curfew hours. Sa tagsa ini ang matabo, ang solusyon sang barangay, masugot nga implementasyon sang curfew ordinance. Tigaylo, nga mangin istrikto na nga daan sa pagpatuman siri agud malikawan ang mga insidente.
Base sa Regulation Ordinance 2011-676 ng Iloilo City, ginadubilian ng minors o kung nag-edad 17 anyos manubo nga magtambay o kung maglagaw humalin alas 10 ng gabi tubtob alas 4 sang aga. Ang makitaan ng mga minor ang gina-rescue kag gina-turnover sa Iloilo City Social Welfare and Development Office para sa nagakaigo nga intervention. Hindi sakop diri ang minors kung mayupod nga ginikanan o kung guardian o kung nagtambong sang importante nga mga buluhaton. Suno sa Department of the Interior and Local Government 6, mahimo i-reprimand, i-suspend o kung i-dismiss ang mga barangay official nga mapamatudan may kapaltahan sa pagpatuman sa curfew ordinance. They can be made liable first under that particular ordinance or second no pwede makafailan sila sang complaints nga ara man sa local government code, violation of RA 6713 for neglect of duty. Pati ang ginikanan sa mga minor de edad pwede man manabat. Mahimo mapreso sang isa tubtob 6 ka bulan ang mga ginikanan nga nagpahanugot sa ilang mga minor nga kabataan sa paglagaw kun curfew hours. Ang lola nga si Naji, ginapaintindi sa iya 10 anyos nga po kun nga kinahanglan magtine sa balay sa tion sang curfew hours. Paanado na gid nga ara sila by 6 o'clock kinahanglan magpati sila sa amon. Sa datos sang Iloilo City Police Office, naglabot na sa 99 ka minors ang na-rescue humalin Enero tubtob Marso 24 sa buong tuig. Padayon ang pagpasangkad sa operasyon sang WCPD. We conducted it every night sang aton nga operation saturation drive naton kag recorrida. Pagka alas 6 kun pwede pa lang itipunon tanang aton nga kabataan. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Christopher Malco nga nakuhaan sang 816 million pesos nga valor sang suspected shabu sa Oriental Mindoro. Ginatudlo suppliers ang pila ka mga drogista nga nadakpan sa mga buy-bust operation sa syudad sang Iloilo suno sa ICPO CDU. Si John Sala nakatutok. Pananglitan dirigid man sa panayo kon sa Iloilo destinasyon sang 816 billion pesos nga baloro sang shabu. Kakun wala ini na-intercept sa Calapad City Oriental Mindoro, makaalarma ini suno sa Police Regional Office 6. That is the case. Well, we see it as an alarming, no? But ang magandang ko, always serve as a challenge sa atong tanan. Not only the PNP but the other law enforcement agencies. Kaapod ginpahayag ni General Wangking Ayara sa watchlist ang PNP si Christopher Malco, ang driver sang auto kung sa di nakuhaan sang illegal nga droga. Apang suno sa IPPO, wala ini sa ilang monitoring. Actually diri sa IPPO wala sang monitoring regarding sa iyaning activity. Kay based naman sa information, wala na di siya nag-stay. Apang ko ng hepe naman sa Iloilo City Drug Enforcement Unit ang Pambalon, aktibo sa illegal drug trade sa syudad sang Iloilo si Malco, apisar nga sa Masami, sa probinsya ini sa Iloilo Nagatiner. May mga tao lang kuno ini nga ginasugo. Siya lang ang source, ang iya lang mga tinaw nga diri sa city kay mga iban nga nagkadalak pa nagkambal nga amo ni ang iya mga connection diri sa aton sa city kay sa province. Dugang paniinot, sa Masami nagalabay lang sa syudad sang Iloilo si Malco sakay sa iyang delivery truck. Tambay na siya diri sa Haro ng iya truck. Amon nga lang namon siya kay asig na siya madula, mga 30 minutes na siya matambay. Gintingoan sa news team na makuha ang bahin sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 apang wala sang opisyal nga pwede makahatag sang pahayag. Sa tunga sang wala konkretong impormasyon ng pila ka unit sa kapulisan diri sa Western Visayas sa koneksyon ni Malco sa operasyon sang illegal nga droga. Dako nga pala makudanon kung sino ang may kapaltahan sa monitoring. Tubtob nga dadakpan nini sa lain pa nga unit sa guwasang PRO6, partikular na sang PNP, PIDEA kag PCG Mimaropa. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag panay mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kay mga puso, madamo gid nga salamat. Kaso naman, sang typhoid fever sa probinsya sa Negros Occidental, nagsaka sa masobra 91%. Sini nga tuig, Provincial Health Office nagpangayo na sang dugang nga supplies ng bakuna batok sa pamalatian. Nakatutok Aileen Pedraso. Maid-id nga ginabantayan ni Lola Rosemary ang iaanom katuig nga apo diri sa barangay Matabaang, Talisay City. Wala na kuno sini basta-basta ginapagwa sa balay ang iapo. Bangod nga sang 4 pa lang kuno ini katuig, na ospital ang iapo bangod sa mataas nga hilanat kag pagsakit sang tiyan.
Na-diagnose ini nga may typhoid fever. Nagkadto sa 4 kadlaw, mga 4 siya, may lanad kagid man na. Santo sa datos ng Negros Occidental Provincial Health Office, 3 na ang napatay sa probinsya bangod sa pamalatian. 344 na kakaso ang na-record sa bunga tuig, 91% na ini nga mas mataas kumpara sa na-record nga kaso sa parehong nga period sang 2024 nga 180 cases. Pila sa mga sintoma sa typhoid fever sunod sa PHO ang number 1, ang ibanan sila. Tapos ang iba sa manifest hindi man mo sa buwan sa manifest may mga LPM sila. Kasi water source, hindi na siya yung magaling. Nag-request na sang dugang nga bakuna kontra typhoid fever ang PHO sa Department of Health. May libre man nga immunization sa mga health center. Gani agud maprotektahan ang mga kabataan ang pagpabakuna ang ginauna sang Iloy nga si Flor. Pinanglanon din na siya. Kaya nga, kung wala ka bala vaccination, do makulbaan ka dyan. Upod Keruel Bangoy, Aileen Padraso. 1 Western Visayas. Barangay kag SK officials mahimo na makigbahin sa election campaign activities base sa ginpagwa nga mando sang COMELEC. Apang pahanugot may limitasyon. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginapahanugutan na sang Commission on Elections ang elected barangay kag sangguniang kabataan officials nga makigbuylog sa partisan politics o kon electoral activities sa 2025 midterm elections sa bugos nga pungsod. Buot silingon sini, pwede na ang among mga opisyal nga hayag nga magpangampanya sa ilang mga kandidato. Apang sunod sa Iloilo City COMELEC, dapat hindi pag-abusuhan sa mga opisyal ang ila poder pareho sa paggamit sang propiedad sang gobyerno sa pagpamulitika. Ginaprohibit sila sa paggamit sang kwarta sang gobyerno or government resources like personnel, ang pundo, no, ang pundo, mga equipments, mga property, let's say mga vehicles, no, bawal ina kung sila ya magapatigayon sang ila personal nga kampanya. Pabor diri ang barangay kagawad sang San Pedro Molo. Inibangod makapakita man sila sang suporta sa ila nahamutan nga kandidato. Gina-endorse, depende na sa ila kung butuhon nila kung hindi. At least napakilala mo ang imo man nga kandidato. Kung may pabor, ang isa ka punong barangay sa Laganas, Iloilo, magapabilin sa gihapon nga non-partisan. Ako hindi ko gusto mag-intra tali sa muna para tao kay blang barangay bla. Para tanan pwede ka campaign dia nga wala ka blang may ginapanigan. No? Hindi naman pabor ang pila ka botante bangod masami nga tunaan sang gamo ang pagpangampanya sang barangay official sa ilaga na suportahan nga kandidato. Pabayaan na lang nilang publiko kung anong choice ang publiko, kung sinong gusto nila botohon. Samtang nagumpisa na ang COMELEC sa syudad sa pag-inspeksyon sa mga eskwelahan nga himuon nga polling precincts agud masiguro nga manginhanda na sa pag-abot sang eleksyon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Mga puso, kita-kits, ululupod kita nga mag-celebrate sa Magayon Hinubtanan Festival 2025 sa Banwa sa Moises Padilla Negros Occidental. Karon sa gabi na, 8 p.m., mag-bonding sa inyo sa Dayasar Marta kaupod ang bubblegang cast nga si Cheska Fausto, John Rex ng All Out Sundays, kagaraman si Althea Blan. Make sure nga temprano pa ha nga magpwesto sa municipal grounds agod hindi mauli sa ating Grand Kapuso Fiesta. See you later, mga kapuso! Mga kapuso, this is Yasser Marta and magkita-kits tayo. Mamayang 8 p.m. sa Magayon Hinubtanan Festival 2025 sa Municipality of Moises Padilla, Negros Occidental. See you mga kapuso! Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag maging kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Iyari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Himata sang tanod gagin patay sa barangay Amparo Pavia, nagakasubo bangod sa mga handom nga hindi na matuman kasunod sang pagpatay sa biktima. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok.
Tuman kasakit sa balatsagon sang 49 anyos nga si Manang Regina nga mabalo kag manginilo sa amay ang 3 sini kakabataan. Ini matapos nga ginluthang patay si Carmelino Menor sang iaabyan kag kasilingan nga si Reggie Gaborno sa Barangay Amparo, Pavia, Sabado sang gabi. Sunod sa asawa, madamo pa sila kuntani sang plano sang iabana apang nadula na tanan matapos nga ginpatay ini. Wala na sila tatay na kung tipong sa iya, gusto na patayan na tabo, ano ayan, mabatsagang niya. Matandaan nga ginpayag sang suspect nga bangod sang utang sang biktima, ginhimo sining krimen. Wala naman sang plano ang pamilya Menor nga mag-atras sa kaso. Dapat marabat siya. Kaya ginkwaan niya, amay ang 3 ko kabata eh. May pangarap pa kami ni banahon niya. Taas pa amon ko pangarap niya, makatapos amon kabataan niya. Ginpadulungan sa news team ang puluyan sang suspect para makuhaan sang bahin ng iyang mga himata apang wala sang tao. Sa karon, ginahanda na sang kapulisan ang kaso nga murder kag paglapas sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition batok sa suspect. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, duha ka lalaki pilason tugas ang pagpanglabo kag pagpangtiro sa isa ka asyenda sa syudad sang Talisay. Pananom nga nagkalamatay gintumod nga ginhalinan sang pagbinaisay. Yaring balita. Labo sa ulo ang naagom sang 51 anyos sa si Nestor Tolosa Jr. Gikan siya pakaisa nga si Bernaldo Labrique. Marso 23 ang aga sa Hacienda San Antonio 2 sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Antes ang insidente, nagkomprontahan ay ang duha bangod sa nagkalamatay nga pananom ni Tolosa matapos ang pagpang-spray sa herbicide. Wala man, may makatumod kung si Bernaldo ang nagpang-spray sa iya mga pananom. Nakita nato ng motive is land conflict man gyapon. Ang tanom to ni Nestor in sprayan sa herbicide ang root crops mga visible po nag-react siya based sa observation. Sa investigasyon sa kapulisan, may binangon si Bernaldo nga amo ang ginlabo sa ulo sa biktima. Tapos gilabo ya dayon, kag naglagan ako nulo, gilaot ya pa. Nakibot ko. Ang naglagan kami kay basi labuon mo kami na. O hindi, sa balado ay sa siya kaugalingon. Kay kung operahan ko na delikado, tigin ano lang, gin tahi lang, kay ang crack ko nga ba, ang crack sang iya nga bagol nga gamay, mabalik lang gid ko kung i-maintenance sa sabulong. Nagtambag ang ilang hinablos si Christian Dorimon sa away sa Magtiyo. Tubtob nga natiro siniya sa revolver si Bernaldo kag naigo sa baga. Bayaw, ginlabo yan mo. Naglagan ko na yun, saan nagkuha ko yan, nagkuha ko lang ng armas man. Nikadto ko sila, so wala ko si Tonaldo. Ato, tama na nato, nalaban naman na. Ti pati ako magon niya, pati ang inablos ko to bata ni Nestor, labo niya man tani. Ti amo to nga ginitiro ko na lang gitsay. Gidabaga ko lang sa. Nagapaayo pa sa ospital ang duha. Apisar maghimata, ginpasakan sang kasong of frustrated homicide kag paglapas sa Comelec gun ban si Christian Dorimon. Samtang kaso man nga frustrated homicide ang pangatubangon ni Bernaldo. Opo, Carinal Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Posible madugangan pa ang mga sospek sa pagpatay sa Slovak national nga si Mikaela Mikova nga nasapan patay sa abandonado nga chapel sa isa sang Boracay sang March 12. Ini ang ginkumpirmar ni Police Regional Office 6 Regional Director Brigadier General Jack Wangki. Sa subong tato na ang na-identify nga mga sospek sa krimen. Ginahulat na lang ang resulta sang DNA examination agud mapasaka ang kaso batok sa mga sospetsado. Padala sa atong crime laboratory sa Cebu that would really confirm sa mga identified naton nga mga suspect. Mga puso ka puso stars, madamo sa natunan sa paglagaw sa pila ka spot sa Victorias City sa Negros Occidental. Ang ila ka puso Fiesta Moments kadungan sa 27 Kadalagan Festival lantawunta sa pagtutok ni Eileen Pedreso. Welcome sa Victorias City, Negros Occidental. Simple ang pagpangabuhi diri, apang sa paglakat sang panahon. Wala gid ginakalipatan hatagan sa importansya ang simbolo sang kadalagan. Ang pagdeklara sa lugar bilang syudad. Rason sang tuigan na Kadalagan Festival. Tuwing March 21 kada taon sineselebrate ang Kadalagan Festival bilang pasasalamat at pagbigay ng halaga sa opisyal na pagdeklara sa lugar na ito bilang city o lungsod noong 1998. Speaking sang Kadalagan,
Dako nga bangin sang kasaysayan kag kultura sa Victoria City ang industriya sang kalamay. Mga kapuso, dito makikita ang isa sa mga pinakaunang sugar mills sa Pilipinas na itinayo noong taong 1919. Ang makasaysayan nga St. Joseph the Worker Parish Church, Ginlibot, Manila. Mga kapuso, rin tayo ngayon sa St. Joseph the Worker Parish Church o sikat na tinatawag na Angry Christ Church. Ang nasa likod namin ngayon, ang sikat na modern altar painting na Angry Christ, na gawa ni Alfonso Osorio. After the tour, diretso na sa Victoria City Coliseum para sa Kapuso Fiesta sa ni Elijah Alejo. Angela Alarcon. Juancho Trevino. Kag Mike Tan. It was really fun na mag-celebrate with the Victoria Sanos. Grabe talaga yung puso ko. Sobra talagang mahal na mahal ko yung mga taga-Negros Occidental, lalo na sa Victoria City. Maraming salamat po sa lahat ng taga-Victoria, sa mga Victoria Sano natin, sa mainit na pagtanggap sa aming mga kapuso nyo. Ramdam na ramdam talaga namin yung suporta na binibigay nila sa mga Kapuso shows and artists. Tuman ang pagpasalamat ng alkalde sa pagbisita sa Kapuso Stars. Reach ang GMA is one of the biggest dito sa atong pungsod. Ukod Kerowel Bangon, Aileen Pedraso. One Western Visayas. Hindi masarangan sang isa ka tawo nga mangin tagpamuno kung madamo ini isang ginatago, ilabi na sa pondo. Ini ang sabat sa Malacanang sa panawagan sang pila ka supporters ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, nga nagaparesign kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa ni Palace spokesperson Claire Castro, klaro kung sino ang makabenepisyo kung mag-resign ang presidente. Sa mga pagdalilipon sa The Hague, yaraman si VP Sara Duterte nga ginklaro nga ang panawagan ang nagikan sa supporters. Apang nagdugang naman ini nga dapat mag-resign kung hindi insakto ang pinsar kag hindi masarangan nga mangin leader. Padayon naman ang panawagan sang supporters sang Anay Presidente nga ini ang pagwaon kag pabalikon sa Pilipinas. Mga puso, masadyang last week sa Marso sa Manigrense, Bangod, formal na gibuksan ang panaad sa Negros Festival 2025. Ika-25 na katuig sang ginakabig mother of all festivals sa isla sa Negros. Nakaplastar ng booth sang tag sa KLGU sa probinsya kag ginabantayan ang costume presentations, art exhibit kag mga lokal nga pagkaon. Ginhiwat ang festival dances competition kag liwat nga nagkampyon ang Sidla Kadalagan Festival sang Victorias sa city category samtang champion sa municipal level ang Bailes de Luces sa Banwa sang La Casiliana. We look forward with the anticipation and excitement as the future unfolds. A testament to our unwavering belief in the unbounded potential of Negros Occidental and our people. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Iloilo City LGU nakabaton sa impormasyon nga may pila ka laboratory clinics nga nag-isyo sang laboratory results sa pasyente. Apisar, wala makapasa sang specimen. Risgo sinigin patag sang Iloilo CHO. Yaring balita. Nagpalabot sang reklamo ang pila ka mga vendor kag aplikante sa pagkuha sang health card sa Iloilo City Health Office nga may pila ka mga klinik sa syudad ang nag-isyo sang laboratory results sa piyak nga wala sila sa napasang specimen. May isa gani kuno ka klinika nga 2023 pa ginasaway apang padayon pa sa pagpagwa sang peke nga resulta. May isa pa gidiri ang area I think daw La Paz kung hindi kita magsala nga call out Manila pero daw ginabalikan pa sila nga daw ginpadala sila sa abogado. Make sure naton bala nga ang gina-issuehan naton sang health card is nakaagi gid sa proseso. Sunod naman sa isa ka clinical laboratory sa Mapa Street City proper, may mga nagatanyag sa ila nga mga pasyente nga mabayad lang kag hatagan sang laboratory result apang wala sila nagapasugot. Dako ini nga risgo sang permit sang establishmento kag lisensya sang medical technologists. Kung may discrepancies or may mga result nga hindi nami,
Ginarilisan man gid namon sila nga may mga amoeba or anything da kung anong nga nakita namon. Pwede kami mapriso kay amon signature ang dira sa results. Ang klinika nga mapamatud-an nagapagwasang peke nga laboratory results ang mahimo pasiraduhan sang LGU. Suno sa Iloilo City Health Office, dako nga risgo sa publiko ang peke nga resulta sang laboratory result. Mabutang sa alang-alang ang ikaayong lawas sang publiko. Tag sa 6 kabulan ginarinyo ang health card sa Iloilo CHO. Ang food safety naton hindi kinadaya matuman ang inang maambal naton nga makasiguro kita nga nag-handle sang food free from sa parasite bala intestinal parasite, especially ang atong ginatawag nga may mga bitok bala nga mga food handlers. Paagi sa executive order, magapagwa si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang lista sang accredited laboratory clinic sa syudad. Ang wala sa lista, ang ipaidalom sa verification kag inspection sang Iloilo City Health Office. Upod Kirimel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mapuso naging mainit ang pilot episode ng GMA's First View, original series kag suspense thriller drama nga slay sa GMA Prime. Sinuayhan ang suspect sa pagasunog ni fitness coach Zach played by Derek Monasterio. Ginpakilalang 4 ka babae nga suspect sa series. Si Gabby Garcia bilang Emily, Mikey Quintos as Sugar, Isabel Ortega as Diana, kag Julian San Jose as Liv. Ginupisa naman ni Inspector Juro played by Royce Cabrera ang pag-imbestigar. Una diri si Liv o si Olivia Baltasar, ka-girlfriend ni Zach. Apang nadakpan niya nga nag-cheat sa iya si Zach. Inibala ang iya motibo. Bantayan ina kada 9:25 p.m. sa GMA Prime weeknights antes sang PBB Celebrity Collab Edition. May delayed telecast man sa GTV 11:25 p.m. nga malantaw sa View kag sa aton Kapuso Street. Kapusohalong, pinaka-insidente sang pagpangawat sang Royda sang salakyan nagluntad sa Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutungkan. Sa kuha sang CCTV sa barangay Takuling, Bacolod City, makita ang pagpundo sa motorsiklo sakay isa ka lalaki malapit sa nakapark nga auto. Ginkawat sini ang Royda sa salakyan. Natabo ang insidente alas 4 sa agahon, March 11. Damo, nag-reach out sa akon nga within our area man also nga gakakuan batteries, ilang nga car, just be vigilant na nagid for the sake of our belongings, kabudlay na gid magsalig subong. Sang tinalikdan si Mana, isa pagid ka insidente sang pagpangawat sang Royda ang nagluntad sa barangay Mandalagan. I usually park it inside, kaya lang that time, masakit na yung ulo. I was surprised, paglabas ko ng umaga, pagsakay ko ng car, hindi siya umaandar. So nakakagulat lang na hindi lang pala ako. Pinpadangat na sa kapulisan na natabo apang wala sa gihapon sang update sa ila reklamo. Ginpatutukan na sa tagpamuno sa Bacolod City Police ang insidente sang kinawatay sa syudad. Kag kung mga bago nga grupo o kung personalidad ang sa likod sini. Hindi lang sila nga mga atong pulis, ara lang sa ilang patrol. Dapat magwa-gwa man sila, mag-istorya sa mga tao sa palibot. At least makakuha sila sa mga informasyon kung sinong mga nag-alagaw aplikamot sa EOR. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mas naghinanagid kag wala na sang epekto ang amihan sa anuman nga bahin sang pungsod subong adlaw. Sunod sa pag-asa, posible nga subong nga semana, iga-deklarar ang opisyal nga pagtapos ng amihan season kag pag-umpisa sang tig-ilinit. Magluwas sa easterlies o kung mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean, nagaluntad man ang Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Antique kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Sa ato mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa ato mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita ka gibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.